Alas 5 Gis na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes. Paglinyahan ay sa mga magapadalagan sa 2025 midterm elections, mas balantayan sa ika-4 na nga adlaw sang filing sa Certificate of Candidacy. Sa Iloilo City, kampo ni Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda, wala pa sang pinal nga desisyon na pisar sang ginanunsyo ni Mayor Jerry Treñas nga magahugpong na. Bangkay sang isa pa ka truck driver na sapuan sa La Carlota City. Biktima ang ginapahayag upod sang ginpatay man nga truck driver sa Talisay City. Ginaresto nga suspect sa pagpatay sa 44 anyos nga babae kag pagpanghimulos sa 17 anyos nga dalagita sa Sara, Iloilo. Positibong nga ginkilala sang biktima. Mga driver kag konduktor sa public transport sa Iloilo City ginpaidalom sa surprise drug test sa PDEA 6. Proyekto sa isa ka maestro nga balay sa Popo ginkilala sa DepEd 6 nga inisyatibo nga makabulig sa mga estudyante sa mga malayo nga lugar. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlotan. Kampo ni Iloilo City Representative Julian Baronda ginklaro nga wala sang pinal nga desisyon angot sa ginaduso nga unity sang Team Gugma kag Team Uswag para sa eleksyon 2025. Sa Iloilo Province, masobra na 60 ka aspirants ang nag-file sang ila COC sa nagkalain-lain nga posisyon. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Kubay, Haro, Iloilo City. John? Jert, Adrian, wala pa gani makafile sa ilang mga Certificate of Candidacy ang Team Uswag kag Team Gugma apang madamo na sa mga isyu nagapalibot sa duwa ka grupo. Mayara giman bala nga unity o kon dayon ang sumpunganay. Kahapon lang sa ginanunsyo ni Mayor Jerry Treñas nga mag-aisa ang Team Uswag Sini kag Team Gugma ni Iloilo City Representative Julian Baronda. Subong adlaw ginpahayag sang kampo ni Baronda nga wala pa sang pinal nga desisyon. Wait, makulat kita na isang decision, especially ni Congresswoman Jam Baronda. Pinalantaw kag pinapamatian niya ang pulso sa pamuluyo, especially ng iya supporters kag sa mga leaders ng grupo sa Team Gugma. Dugang pa ni Flores, halin sa una maayong pagtamdanay sa mga lideres ng syudad, gani kung anuman ang mga desisyon ni Congresswoman Baronda. Ini ang para sa pumuluyo. Gintingon sa news team mamakuan sa bahin si Iloilo City Mayor Jerry Treñas pinaagi sa iya spokesperson, apang wala pa sa opisyal nga pahayag ang alkalde angot sini. Suno sa botante si Maria Cristina, may unity man o kung wala, suportaran siniya sa iya pananawan, mangin maayo para sa syudad sang Iloilo. Maayo kag mga salikan kasi kapadlagan nga kasi mayor. Samtang sa ika-4 nga adlaw sang COC filing sa Iloilo Province, nagsumiter sang COC para sa re-election sa iya katapusan nga termino si incumbent Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Upod ni Defensor ang iya ginikanan nga sanday former Governor Arthur Defensor Sr. kag asawa sini nga si Cosette. Ginpasangkad naman ang seguridad sa COC filing sa banwa sang San Joaquin, Iloilo. Bangod sa natabong atensyon sa tunga nanday Mayor Ninfa Garin kag Vice Mayor Marvy Grace Hetuya. Hindi man makabig sang COMELEC Iloilo Province nga basihan ini nga malakip sa areas of concern ang banwa. It's just really a matter of among them maistoryahan man ina siya kag kita sa Commission on Elections, we are still of course continuing to monitor closely the situation. Nagdangat naman sa 67 ka political aspirants ang nag-file sang ila COC sa nagkalain-lain nga posisyon sa probinsya sang Iloilo. Jert, panawagan sa mga botante sang syudad nga kung may unity man o kung wala, ang importanteng ila tinutuyo para sa kauswagan kag sa ikaayo sang syudad sang Iloilo. Jert. Madamo gid yung salamat sa update, John Sala. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag Negros Occidental, mangin kaupod ta si Adrian Prieto. Si Adrian? Maraming salamat ka puso, Jers. Samtang makapuso sa Negros Occidental, truck driver na sapuan nga patay sa bahis ng La Carlota City. Biktima ginapahayag kaupod sang isa pa ka driver nga nasapuan patay sa bahay naman sang Talisay. Nakatutok,
Eileen Pedreso. Pila ka oras matapos masapwan sa Barangay Zone 15, Talisay City, Negros Occidental, ang truck driver na si Marjun Bandala, Huwebes ng aga. Nasapwan man sa Barangay Hagimit sa La Carlota City si Armando Sipocado Jr. Nakitaan ang bangkay sang lalaki sa sulod mismo sang truck nga may karga nga construction supply. Sunod sa La Carlota City Police, may igo sang bala sa ulo, kagliog ang biktima. Sa ginpatgayon nga koordinasyon sa La Carlota City Police sa Talisay City Police, nakumpirma nga obdanay sa trabaho ang duha ka mga biktima. So na-confirm ta nga obdanay ang si Marjun, victim diri sa Talisay, kag ang si Armando nga victim dito sa La Carlota. Ang victim diri sa La Carlota ay ang victim dito sa Talisay. Sa Nagagwa sa investigasyon nga natala na magbiyahe pa Manila ang truck. Ginapahayag nga nadula ang dalang kwarta sa duha ka mga driver. Padayon pa nga ginapadalman ang motibo sa pagpatay sa duha ka mga biktima, lakip na ang pagkadula sa ilang kwarta. May natumod naman nga person of interest ang kapulisan. Meron na kami nga isang nakuha na person of interest kasi accordingly, before mangyari yung lahat ng yun is magkakasama sila. In fact, yun nga, hindi masyadong iba sa kanila yung kasama nila. Upod kay Ruel Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Samtang suspect nga ginatudlo nagpatay sa 44 anyos nga babae kag naghimulos sa 17 anyos nga dalagitan na dakpan sang kapulisan. Pagpanghimulos nagapanguna nga motibo nga ginasunos sang kapulisan. Si John Sala nakatuto. Positibo nga ginkilala sa 17 anyos nga biktima nga si alias Maria ang sospek nga naghimulos sa iya kang nagpatay sa iya tiya nga si Grace Fortaleza sa sulod sa ilang balay sa Barangay Arante, Sara, Iloilo. Sunod sa Sara MPS, may mga gitpakita sila nga laragway kay alias Maria kag isa-isa ini nga ginhimutaran tubtob nga nakilalaan sini ang lalaki nga ganaligar sini nga nagkuga kag nag-rape sa iya kag nagpatay pa sa iya tiya. Ginkilala ang sospek si Ricardo Teruel, 34 anyos, residente sa Barangay Villa Hermosa sa Amuman nga Banwa. Katatlo ka picture na present sa atong investigator. Dito na siya puro niya tuwa na iya pagalit niya pasong panabuan ang picture sa cellphone. Kaya giniputahan niya kaya na totoo na identify niya na ang suspectado. Siya ang sunod sa Base sa panaysayon ni alias Maria sa kapulisan, makapilang ka beses na niyang nakita ng sospek kaupod ang mga abyan sini nga nagabalik-balik sa ilang lugar. Tambay na siya na nagtutong na suspetsado nga lugar kung sa niya arkana. Manumduman nga base man sa panaysayon ni alias Maria sa kapulisan, nakabugtaw ini matapos nga nakabatsyag nga ginakuga sang sospek. Nakitaan man sini nga napaidalom ng iya underwear kag sang mangayo kung tani isang bulig sa iya tiya. Iya ini nakitaan nga duguon na. Inita na ng lunsay ginpanginwala sang sospek. Nagapaniwala siya sa nawala siya sa kinabla sa Sa karon ginahanda na ang kasong murder bato kay Teruel kag ginahulat man ang resulta sang medical legal examination sang minor de edad. Agud mapasaka man ang kasong rape kun mapamatutan nga naabusuhan gid man ini. John Sala, One Western Visayas. Mga driver kag konduktor sa public transport sa Iloilo City ginpaidalom sa surprise drug test ng PDEA 6. Mga maga-positibo sa paggamit ng illegal nga droga kakasan sa lisensya sang LTO6. Inihanggin tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginlibot sa mga personal sang Philippine Drug Enforcement Agency 6 ang mga terminal sa Iloilo City kag sa pila ka banwa sa probinsya agud magpatigayon sang Oplan Harabas. Sa sini nga programa ginapaidalom sa surprise drug test ang mga driver, konduktor kag dispatcher sang public transport. Isa-isa nga ginkuhaan sang urine sample ang mga ini agud masiguro nga drug-free ang mga nagabiyahe sa dalan. Of course gusto natong i-promote nga drug-free public transport system kita diri sa Western Visayas, and lastly dapat reduced ang vehicular accidents caused sang aton nga mga drivers nga
nakagamit sang illegal nga droga. Isa sa mga gin-drug test si Manong Edwin, pabor ini sa pagsulundan, agud hindi mabutang sa peligro ang mga pasahero, ilabi na nga malayo ang ila ginabiyahe. Mas mayo gani ma'am, mas mayo gani nga may mga drug test nga matabo balakay para iwas man bala sa kuana. Sa kuan bala, disgrasya. Sa 337 ka mga individual nga ginpaidalom sa drug test sa anong ka mga transport terminal, isa ka konduktor ang nagpositibo sa illegal nga droga. Ipaidalom pa ini sa confirmatory test. Kutob sa mga pamatud-an nga nagagamit sa illegal nga droga ang magapanabat sa Land Transportation Office. Ma-participate kita for the confiscation of license sa mga drivers nga nag-positive. So, amo lang na ang role sa amon sa LTO kay kami ang gahatag sa license, so kami ang may right na ma-confiscate. Ang Oplan Harabas ang ginapatuman sa idalom sang RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag RA 10586 ukon Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Upod kay Cirilo Manduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mapuso inisyatibo naman sa isa ka maestro sa Kalinog Iloilo nga balay sa Pupo Project. Bawagin kilala bangod sa pagtapna sa pag-untat sa paeskwela sa mga estudyante bangod sang kalayuon sang ila bulutuan. Yaring inspiring story ni Tutukan ni John Sala. Nahamtang sa masobra 26 kilometers sa nabukid nga bahin halin sa town proper sang Kalinog, Iloilo, ang Binulusan Pequeño National High School. Halos tanan nga mga estudyante sa bulutuan ang mga miyembro sang indigenous people nga panay Bukidnon. Saksi si Sir RG Caro sa mga masubo nga realidad sa ila bulutuan. 272 sa mga estudyante ang nabudlayan sa mathematics, 46 ang non-readers. Bangod sa masami pag-absent sa mga estudyante, nagatuga ini isang 2% ang dropout rate. Gani igindihon ni Sir ang iya proyekto nga balay sa Pupo. Sa sini nga proyekto ginkay usang school officials, mga personnel sang LGU, law enforcement groups kag sang komunidad ang tatlo ka mga anay quarters sa mga manunudlo. Ini ang ginhimo nga kasubo nga boarding house ang 12 ka mga estudyante gikan sa mga tuman kalayo nga mga pamalay. Agud masiguro nga hindi na sila mag-absent pa sa ila klase. Bangod sa inisyatibo ni Sir Caro, ang 12 ka mga benepisyaryo sang balay sa Pupo ang nakaangkon sa ang perfect attendance. Nangin maayo man ang ila performance sa klase kag halin sa average grades nga 75 to 78 GPA. Nangin 82 to 84 na ang ila GPA. Bangod sini, ang proyektong ginkilala sang DepEd 6 bilang first place sa School Head Academy Re-Entry Action Plan. The moment we see our learners learn, that they were able to read tungod sa atong bulig, the moment we see our learners succeed in life, nga nagmayadan sila, that's the prize sa atong pagpakabudlay bilang manunugdo. Ang amon pasalamat sa proyekto nga balay sa Pupo kay madamo gid siya sa nabulig sa amon kag makatuon kami kamayan kay nagandaan ang grade abay na padayon ang proyekto sa balay sa Pupo. Hindi mahapos ang pag-eskwela, ilabi na kun ang pagpanghangkat amo ang distansya. Kabudlay sang dalan kag kapigaduhon. Apang kun may mga manunudlo kaangay kay Sir Caro nga nagahimo sang paagi para mangin mas mahapos ang pagtuman sang handom, mas madamo pa ang mga estudyante nga Pilipino nga mahatagan sang tsansa sa kabuhi. Sa tunga sa pagkilaw, kag mahambalaton panghangkat sa teacher subong, the key to having a successful life or a contented life of a teacher, number one, ang pagpalanggagit sa atong mga obra. John Sala, One Western Visayas. Maka-eksperyensya naman sa napuno ka oras sa brownout ang mga konsumidor sa More Power buwas Oktubre 5. Bago sa maintenance, patigayon sang power distributor madulaan sa supply ang mga konsumidor sa idalom sang Lapas Feeder 4 kag mga porsyon sang Diversion Feeder 3 kag patiman sang Molo Feeder 2. Ang brownout ang magasugod alas 6 sa aga tubtob alas 4 sa hapon. Mga puso 13 naman ka oras na madulaan sa supply sang kuryente ang mga konsumidor sang Ileco 1 sa Domingo, Oktubre 6. Pumarin alas 5 sa aga tubtob alas 6 sa gabi. Apektado sining kabugusan nga Banwa sang Kabatuan, Leganes ug porsyon sang Santa Barbara, Maasing kag Pavilla. Ini ang kaango sa maintenance activity nga ipatigayunon sang National Grid Corporation of the Philippines ug NGCP. Samtang siyam naman ka oras nga brownout ang maeksperiensyan sang pila ka konsumidor sa idalom sang Negros Power sa Domingo, October 6.
Bangod sa line upgrading nga ipatigayon, madulaan sa supplying pila ka barangay, sa bahin naman sa Banwa sa Murcia. Ang power interruption na magasugod alas 8 sa aga, tugtob alas 5 sa hapon. Mga kapuso, sa Sabado na, October 5, ang opening salvo sa selebrasyon sa Mother of All Philippine Festivals, ang Senior Santo Niño Ati-Atian Festival 2025. Kilitaray kita sa Kalibo Aklan, kaaglantabon ang patilaw nga performances sa mga contingents. Siyempre, alas 6 sa gabi, get ready nga makilig sa performance ni kapuso actor Tom Rodriguez sa Kalibo Pastrana Park. See you, mga kapuso! I-witness po natin ang opening salvo ng Kalibo Santo Niño Ati-Atian Festival this coming October 5, 6 p.m. sa Kalibo Pastrana Park. Saksihan po natin ang panimula ng isang makulay, masaya at pinaka-engranding Kalibo Ati-Atian Festival. Viva kay Senyor Santo Niño! Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Department of Labor and Employment Region 6 tun-an ang ginsumiti nga wage petitions ang labor groups nga 150 pesos daily wage increase. Matandaan nga ginsumiti na sa United Labor Western Visayas ang petisyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Sa diinluyag sang grupo nga mangin 630 pesos ang daily minimum wage sa mga mamumugon. Oktubre 10 ang schedule sang first public hearing sang ginaduso nga wage adjustment. Hindi ko pa masyado nabasa. But should there be any, then it's a welcome idea because we have already started with our public consultation. Mapuso sa Bacol City naman opisina sa isa ka parokya sa Barangay Takuling, ginsulod sang Kawatan. Yaring balita nga itong gintutukan. Bukas na pertahan kag nagalinap ta ang mga papeles pati donation envelopes. Ining sitwasyon sa opisina sa Holy Family Parish sa Barangay Takuling, Bacol City sang ginpadulungan sang stay-in caretaker kay Inasang Aga. Natukiban kaya ginsulod sa kawatan ng opisina samtang mahamuok ang katulugon sa mga bantay sa lugar. Nakibot gid ko sir kay hindi ko maguna-huna nga hasta simbahan amon sinabala duway gid ko ya nag-expectar katama. Wala sang CCTV sa lugar apang sunod sa pila ka caretakers. Posible nga target sa kawatan ang donasyon. Wala sang gwardya bangod na hamtang ang simbahan lapit sa entrance sang subdivision kung sa diin may unay man nga gwardya. Kapini sa kalibo ka pesos nga personal nga kwarta sang empleyada sang parokya ang nataban sang kawatan. Nalipay lang ko kay ang tanan ko nga income from Monday napasulod ko kagabi. Wala man sa sang may nakuha diri actually guro ang nakuha ya di ako di nga personal nga kwarta ko. Nga kis abala second Sabado, nag-order kami bulak. Bilang pagpangaman, nagtakod sang dugang ang mga suga sa palibot sa simbahan. Hindi na sila ang ginabantayan mo. Kita ang ginabantayan sa kawatan mo. Put up ka sa schedule, oras, gina-measure sa kawatan. Na-report na sa kapulisan ang insidente. May harap kitang i-increase natin ang visibility. Then, ang ating investigation na ongoing pa subong pag pangalap kita sa ibang ebidensya, another CCTV camera for identification of possible sa mga personnel na harap. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mapuso sa Negros Occidental naman nagsungka na sa kapulisan si Anay Lacaseliana Sanggunang Bayan member Donato Dumagit na may kaso angot sa kontrobersyal nga PNP recruitment scam. Sunod sa Lacaseliana PNP, Oktubre 2 nagsungka si Dumagit naging serving warrant of arrest sa 12 accounts ng estafa. Sa parehong adlaw, nag-file ini sa Certificate of Candidacy sa pagka-vice alcalde ng Banwa. Subong hapon gin-withdraw sini ang COC gin-file sa pagka-vice alcalde kag nag-file liwat sang COC sa pagka-konseha. Nagpiyansa ini sa masobra 200,000 pesos apang bangod sa dugang nga warrant of arrest sa 11 pa accounts sa estafa. Nagapabili ini sa presuhan bangod kulang pa ang inog piyansa. Of 220,000 plus. After 11 warrant of arrest was released.
Mga kapuso, layi nga magapatong sang 12% nga VAT sa foreign digital services permado na ni Presidente Bongbong Marcos. Isa ka eksperto, ginpatpat ang bentaha kag disbentaha sang layi. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa October 2 ang layi nga nagapatuman sang 12% nga value-added tax o VAT sa digital services nga ginatanyag sang foreign companies. Base sa pahayag sang Bureau of Internal Revenue, hindi ini panibago nga buwis nga ipatuman kundi ginapasanyog lang ang pagkolekta sang ahensya sang VAT sa digital services. Lakip diri ang digital media, digital music, digital video, digital advertising, kag video on demand. Gani ang pila ka mga subscriber nagalalain bangod ginapananaw nga mangindugang ini sa ilang mga balayran, ilabi na nga sa online sila nagapamalaklon para makabarato, kag sa online man nagalantaw sang pelikula kag iban pa nga programa. Why nadang kwarta kay budlay mangita obra. Te do kapos na sa kwarta mag-improve, magtaas pag ang balayran sa marketplace. Amot-amot na kami sa kwarta para ibayad kay parehos na kami gagamit. Suno sa isa ka economics professor, mayara sang bentaha ang layi sa publiko. Isa sa mga inyang mataas nga revenue sang gobyerno nga pwede gamiton sa dugang nga projects pareho sang eskwelahan, housing kag dalan para mas mangin maayo pagid ang pagpangabuhi sang pumuluyo. Apang hindi man madula ang disbentaha sini. Ugaling mayara naman na nga, for example, kita ang mga middle class, kita gadi ang masuffer, ang mga bugatan kita, kita ni mga simple luxuries, but pwede man ta ka-enjoy, pero mabayad kita dugang. Base sa pahayag ni Finance Secretary Ralph Recto, magalabot sa 20 billion pesos ang estimated revenue nga makolekta sang gobyerno sa VAT sa international digital platforms. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Manughatag sang tanan nga kaalam, manunudlo sang tanan. Hatagan mo sila sang husto nga pagpalangga kag paghangop suno sa tagsa kahuna-huna kag balatsyagon. Hatagan mo sang paghangop ang ilabatan-on nga mga panghuna-huna. Kabay hindi sila magkataka. Mawad-an sang paghangop sa ila sa mga ginatuduan kag tuludluan. Bugayan mo sila sang mainantuson kag malawig nga pasensya kag paghangop. Kaya ang dalan pakadto sa kamatuoran hindi mahapos. Ipadumdom kag ipaathag mo sa ila nga hindi sila dapat magkahadlok kag mawad-an sang kusog. Kaya ang nagligad niya kabuhi kag ang palabuton hindi dapat kahadlokan. Tudloan tani sila kung paano magmalipayon samtang nagapanglakaton sila subong sang paglabot namon sang amon nga handom. Hatagan kag bugayan ang mga manunudlo nga nauna sa amon kag ang tanan nga nahimo kag ang ginpaamit nila sa aton napuslan manam. Ipalapnag pagid ang inyong mga maayong buhat kag kasanag nga nagaputos kag nagalikop sa tanan nga mga manunudlo. Makatindog man sila suno sa ila hinambalan, matunan Manila magpalangga kag maghigugma suno sa ila hunahuna kag dikta sa ila balatsyagon. Mapasanyog nila kag mapaatahag subong, mapaambit suno sa hutik sang ila tagipusoon. Kabay pa. Setentay-otso katawo ang kumpirmado nga napatay, samtang 40 naman na na-rescue matapos maglugdang ang ila sakayan sa Lake Kivu sa Congo. Sa video nga kuha sa insidente, makitaan ang pagtakilid sa sakayan tubtob ini ang dalayon nga nalunod. Base sa manifesto, ang sakayan ang may karga nga 278 katawo, kaginalauman nga magasaka pa ang numero sa nagkalamatay sa pila ka adlaw. 6 ka mga migrant ang napatay sang gintiro sang 2 ka soldado sang Mexico ang mga pick-up truck nga ilagi nasakyan matapos nagtuyo ang mga ini nga magpalagyo sa nagapatrolya nga militar sa banda sang Huextla malapit sa border sang Mexico kag Guatemala. Ang mga migrant ang ginabulubanta nagdangat sa 33 katawo nga ginalagipan sa mga Egyptian, Nepalese, Cuban, Indian kag Pakistani nga ginalantaw nga tuyo magsulod sa Estados Unidos. Wala maklaro kung ano ang nationality sa mga nagkalamatay. Ginkakas na sa pwesto ang 2 ka mga soldado nga nagpalupok kag ginaimbestigaran na ang insidente. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, naghinay na kag nangin low pressure area ang Bagyo Julian, kagyara na sagwa sang Philippine Area of Responsibility.
Apang may ginabantayan nga pagtipon sang panganod ang pag-asa sa sulod sang PAR. Sa datos sa Metro Weather, dako nga bahin sang Negros Occidental, kag Iloilo ang maka-eksperyensya sang mabaskog nga ulan, samtang laptan-laptang nga pag-ulan ang lauman sa nabilin nga bahin sang Panay Island subong adlaw. Sa iban nga bahin sang pungsod, lauman gyapon ang mga pag-ulan nga kun kaisa nagabaskog bangod sa Intertropical Convergence Zone. Mapuso naging positibo naman ang pagtakop sa first round ng NCAA Season 100 Men's Basketball para sa Arellano Chiefs. Ini matapos, kinlutos ng Chiefs ang league leader nga Binil Blazers sa score niya 73-71. Sampang patigayin kainas ng udto sa Phil Oil, Eco Oil Center sa San Juan City. Ang kadalagan sa Chiefs ang ginpahunahan ni TMC o Wotan nga nakatigayon sa 16 points, 4 rebounds, kag 2 assists. Bangod sa kadalagan, nagsaka sa 3-6 ang win-loss record sa Chiefs, samtang yara naman sa 6-2 win-loss card ng Blazers. Sa second game naman, nagpangibabaw ang JRU Heavy Bombers batok sa EAC Generals sa score niya 75-63. Mga kapuso, Knowledge Exchange Forum ginpatigayon sa Department of Social Welfare and Development sa diin ginaduso ang Community-Driven Development Institutionalization Bill. Ang hilikoton ang nagaduso sa Community-Driven Development Strategy region-wide. Ginaduso sa community members nga maghatag sang aksyon kag manginaktibo sa local community development. Nagtambong ang mga nagkalain-lain nga LGUs kag community groups sa riyon. Naibaluan nga may 4 ka version na sang hagna nga pending sa Senado, gani nagalaom sila nga masuportahan ini. Mga kapuso, mga manunudlo, ginapresyar sa mga estudyante kag ginikanan sa pagsaulog sa World Teachers Day 2024. Libre nga manicure kag masahe ginpaambit nga regalo sa mga manunudlo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginkuha nga oportunidad sa mga estudyante kag ginikanan nga hatagan sang importansya ang dedikasyon kag paghimakas sa mga manunudlo sa paggiya sa kabataan sa pagsaulog sang World Teachers Day. Diri sa Taal Elementary School, ang grade 6 student nga si Mark nagpreparar sang regalo para sa iya favorite teacher. Ang balong kag baso kay palangga ko si Sir. Shout out na kay Sir Michael. Si Manong Mandolino nagdala sang labas nga isda para sa maestra sang iya bata. Ang isda. Fresh no. Kaya namin isang maestra mo. Nag-organisa man ang Parents Teachers Association sa bulutuan sang aktibidad para mapamper ang mga manunudlo. Libre nga manicure, pedicure, kag masahe ang gintanyag kanday ma'am kag sir. Very happy, relaxing, kag hindi ko ma-express ang nabatsyagan ko subong. Kag muna ang na-feel ginamon kung ano ang essence ng Teachers Day. Na-feel man namon bala nga importante kami kag kinahanglan namon mag-recharge through sa amo sini nga activity nila ginhatag. Do makasiding kami nga we are very grateful kag love gi kami nila. Sa mga manunudlo, Happy World Teachers Day. Madamo nga salamat sa inyo sakripisyo kag padayon lang sa pagserbisyo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa tanan ng mga kapuso naton nga mga manunudlo, Happy Teachers Day. Mga kapuso, 82 days na lang, Pasko na. Mahimo ninyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Kag sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas kag subo man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtuto. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.